Yung number one pick ko talaga si Miranda Minor. Miranda Minor sana. Kaso, ang problema mo ngayon kay Miranda Minor, unang-una sa lahat, wait lang babalikan natin tong part na to, nandito na tayo sa part na to, yung the bill called the Strategic Bitcoin Reserve Act. Paano kaya mangyayari nito? Question mark pala sa akin to guys, comment or comment below kung may idea kayo, pero ako magre-research din tayo dyan, pero yung naisip ko lang habang binabasa ko ngayon to, saan pala sila kukuha ng ano dito? Saan sila kukuha ng ano dito? Pera. Bibili ka ng Bitcoin, kaninong pera pala yung gagamitin dito? Mukhang alam na to mukhang tayo rin ang mag-shoulder nito yung mga Pilipino rin, di ba? Ay. Baka mamaya ito yung iniisip nyong bill, tapos yung corruption hindi natitigil, tuloy-tuloy pa rin, tapos yung gusto nyong X amount ng Philippine peso para makover yung 2,000 Bitcoin, gagatasan nyo pa lalo yung tax ng mga Pilipino. So ano rin, at the end of the day, kawawa pa rin pala tayong mga ano. Ang ganda naman ng pagkaka-National Heroes Day natin na bati kanina, kung ganun rin lang pala yung balak nila. Hindi naman, ayokong maging devil's advocate, pero kasi kailangan nating ma-realize yun. Na-realize ko lang to ngayon lang, habang binabasa ko to. So, kayo nang bahala, comment nyo yung thoughts ninyo, pero ituloy na muna natin. The bill called the Strategic Bitcoin Reserve Act aims to mandate the BSP to buy, alam na natin yan, worth 1.1 billion dollars at current market prices. Okay, wait nga lang, kung 10,000 Bitcoin, kasi na-compute natin kanina, nasa 63.7.8 billion pesos. So kung 2,000 Bitcoin yan, magkaiba kasi yan kapag binili mo sa bear market Yung isang Bitcoin ang mahal 6 million. Kung bear market yan, kung babalik yan sa dating price niya, around the 2 million to siguro. Siguro sa sa tagal na nating nagmo-monitor ng crypto in the past more than 5 years na. So 2,000 Bitcoin is 1. Okay. So 12.7 billion. 12.7 billion yung 2,000 Bitcoin. Sa current date and time ng cryptocurrency market today, okay, real time yan. Volatile yan, magbabago pa yan, okay? Tapos ilalak pa ng 20 years, okay? This would mean that the coins could not be sold, could not be swapped or disposed of except for when retiring government debt. Okay, so dito naman maganda yung purpose nila. After 20 years, dun lang siya pwedeng galawin or pwedeng i-sell or i-withdraw, pero hindi siya pwedeng i-withdraw in one go. In increments pa rin yung pag-withdraw. Okay, so nakapag-research din tayo guys sa ChatGPT based doon sa bill na gustong ipasa. Meron ditong sa number 2 na constraint, liquidity and flexibility limitations. Okay, so selling restrictions post lockup. Okay, even after 20 years, only 10% lang nung holdings yung pwedeng ibenta every 2 years. So maliit lang. Tapos debt repayment narrowly defined. Bitcoin can only be sold to retire government debt. Further limiting use case flexibility. Okay. So based naman dito sa information na binibigay ni ChatGPT, yung unang constraint na nakikita natin, 10% lang nung 10,000 Bitcoin yung pwedeng i-withdraw or i-sell after 20 years. Tapos ano yun mabebenta mo lang yung 10% every 2 years rin. So limited lang yung exit strategy sinasabi dito. Okay. Ang masama pa nun, kapag halimbawa mali yung timing nila ng pagbebenta, dapat ibebenta mo yan yung fourth phase, yung pang-apat na phase, yung current phase ngayon ng Bitcoin na yung talagang bull market. Ito na yung euphoria phase kasi yung yung pinakamataas na bull run na pwedeng ma-attain nung Bitcoin and the rest ng crypto market. Dapat alam nila yan. Okay. Parang kita mo na maganda yung balita, pero parang may nakikita ako, simpleng pa lang ako simpleng individual pa lang ako na may at least
hindi ko naman kino-consider yung sarili ko na napakagaling, pero hindi tayo tatanga-tanga. Alam natin yung ano yung laro nung ano ng crypto. Kumbaga naintindihan natin yung logic niya, yung theoretical. Ang totoo niyan, hindi naman ako nagte-trade ng ano yung futures. Ano lang ako, more on hold and spot trading. Ganun lang kasimple, pero kahit papaano nagpa-profit tayo. And binubusog natin yung sarili natin sa research, okay? Kapag tapos na tayo from 8 to 5 na work natin, ito yung ginagawa natin kapag may free time. Okay? So alam ko yung sinasabi ko kahit papaano. So kung ganito yung plano nila, okay siya, pero dapat marunong silang mag-strategize. So siguro naman kung ipapasa nila to, hindi meron naman silang mga kasamang tao na knowledgeable or skilled or seasoned when it comes to trading. Ang problema kasi guys, para sa akin, share ko lang, sa buong Pilipinas guys, ang nakikita ko lang na yung talagang mapagkakatiwalaan, yung talagang kung kailangan mo ng financial advisor when it comes to cryptocurrency, Coach Miranda Miner lang or si Tito Vlogs. Yung dalawa na yun. Most likely kung sumusubaybay kayo sa crypto, kilala niyo si Coach Miranda Miner and si Tito Vlogs. Okay? Check nga lang muna natin guys. Ito, kakapanood ko lang ng mga video niya. Ayan, yan si Coach Miranda Miner. Kung hindi niyo pa kilala to guys, pagka may time kayo, okay lang naman manood ng mga katarantaduhan katulad ng Tambay Cup. Ako nanonood ako nun, yung kay Makagago, kasi minsan boring din pag masyadong seryoso yung pero dapat 60% to 80% nung time mo sa social media nagre-research kayo, and yung mga ganitong content yung fina-follow ninyo, okay? Para balance, okay? Yung mental health ninyo and yung yung gumagawa kayo ng way para ma-improve yung financial state ng buhay nyo and yung family nyo. Okay, Coach Miranda Miner. And then yung pangalawa naman guys, ito si Tito Vlogs. Ayan, titovlogs.crypto pala yung YouTube channel niya. So yan yung mga ako kung ko yung politician ako at kailangan ko ng marunong sa crypto na magga-guide sa akin para maging maayos or smooth sailing yung pag-execute nitong planong bill na to, yung Bitcoin Strategic Reserve for the Philippines. Dapat yung mga ganyang tao yung i-consult ko. Okay, ang problema mo dito, yung number 1 pick ko talaga si Miranda Miner. Miranda Miner sana. Kaso ang problema mo ngayon kay Miranda Miner, umalis na siya ng Pilipinas, nasa Dubai na to. Kung ano yung reason, obvious naman kasi ang Dubai is yung crypto friendly country. So for a knowledgeable person, seasoned person like him when it comes to crypto, syempre iniisip niya rin yung para sa pamilya niya, yung best para sa family niya. Yun yung naisip niyang move. Okay? Although talagang resident na siya ng Dubai eh. Ang understanding ko, dual citizenship siya. Pwede pa rin siyang bumalik sa Pilipinas. Pero based sa mga napanood ko sa video niya, talagang gusto niya na doon manirahan for good. Okay? So gusto niya na talagang manahimik doon sa Dubai, doon na siya talaga titira. Okay? So nakakalungkot, meron ka na sanang reliable na tao na pwede mong gawing sandalan. Okay? Na-imagine ko pa lang yung talino ni Coach Miranda Miner, yung ganitong galawan, no. Ma-adjust mo pa tong bill mo kung saan ka Baka nga yung X amount ng Philippine peso na kayang i-provide ng ating kasi dapat na-uncover din dito sa article kung magkano yung Siyempre hindi nila ibibigay nga naman yun confidential yun malamang. Yung X amount ng pera na kayang i-allot ng Philippines para bumili ng Bitcoin, ma-maximize kasi yun kapag kasing talino ni Miranda Miner yung magti-trade. Dapat nga siya na rin yung may hawak para mapagkakatiwala ang tao. Yan, yun pa yung Rico. Yun pa, ito naisip ko lang ngayon lang. Paano? Sino nga pala nga hawak nito? Bibili ka ng Bitcoin. Kaninong wallet yung gagamitin? Sinong magtatago ng fast phrase? Saang cold wallet or cold storage mo ito tatago? Ganun na ba kagaling tong mga to para para nako pa, nakakatakot. Baka mamaya yan mawala pa. Right ko. Medyo medyo pagka pumasok na yung pagiging greedy and corrupt talaga ng Pilipinas, mayayari tayo dito. Isipin mo yung wallet hawak nung
politiko rin pala yung may hawak ng wallet, ano? Sabay yung fast phrase nasa kanya rin, ano? Paano kaya yun? Nako, medyo kailangan tong pag-usapan ng ano. Parang doon sa yung naisip ko na yun, parang sumablay tayo doon, mukhang tagilid kayo guys, try nyo i-comment kung may ano, information kayo na pwedeng i-share, pero ako parang skeptic ako doon sa part na yun. Wala akong honestly wala akong ano kumpiyansa or yung ano, yung kumbaga yung hindi na ako sugarcoat guys, talagang ano wala akong tiwala sa ano gobyerno na natin when it comes to yung mga ganitong bagay sa pera. Kita nyo nga naman yung flood control lang kinukurakot pa, tapos sino bang ano kawawa, di ba? Kawawa talaga yung mga tao na ano, walang pera, promise. Tapos ito pa, maganda yung idea, tapos ang ending rin kukurakutin lang pala, no? Dapat ang may hawak nitong Bitcoin reserve mapagkakatiwala ang tao. Sino nga pala nga hawak nito? Hindi ko naman saklaw yung sa ano, yung bangko rin ba nga hawak nito? Sila rin ba yung ano, centralized entity pa rin ang may hawak nito? Nako, dapat yun yung ano. Wala, exciting yung news pagka binasa, no? Pero kapag inisip mo pala yung mga constraint, medyo tagilid din. Okay, so the Congress of the Philippines is weighing a proposal that could see the country's central bank establish a strategic 10,000 Bitcoin. Okay, positioning the country among the first in Southeast Asia to adopt Bitcoin as a strategic asset. Okay, so good tayo dyan. Okay, so ito, ang nag-file pala nitong bill na to is House of Representative Camarines Sur Representative Migs Villaferte, okay, in June. Okay, so at least meron tayong isang politician na nakaisip ng ganitong idea, okay, or naging proactive para magbalangkas ng ganitong klaseng bill, okay? So most likely itong tao na to, although politician siya, at the same time inclined din to sa current news events, and na-realize niya na yung USA talagang nag-spearhead na ng Bitcoin reserves, okay? Hindi nga lang Bitcoin kasama pa yung XRP, Ethereum and Solana, even Cardano, okay? So at least having this idea na magsimula or mag-draft ng isang bill for a Bitcoin strategic reserve na pang Philippines, at least naging proactive siya, maganda tong naisip niya for me sa perception ko. Pero tingnan pa rin natin kung talaga bang, kasi tingnan muna natin, okay? So as it aims to mandate the Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP, Philippines or the country's central bank to purchase 2,000 Bitcoin annually over a 5-year period. Okay, so tingnan muna natin sa CoinGecko, for example, BTC to PHP. Guys, in the past 24 hours, makikita nyo dito bagsak siya, pero ang isang Bitcoin nasa 6.5 million guys. Isang Bitcoin lang yon ha. So, mas gusto ko kasing tumingin dito sa CoinGecko. Yan yung ano niya, real time yan. Oh, ayan yung date and time ng recording. 10,000 Bitcoin daw. Halimbawa, ngayon ka bibili ng Bitcoin, hindi mo i-spread out kagaya nung nasa article. Kung rekta ka bibili ngayon, okay, so check natin. Okay, so ano siya, 63.7 billion. Okay, yung 10,000 Bitcoin kung ngayon ka bibili in one go, okay? Pero kasi hindi ko alam kung naiisip ba to ng mga politician or nitong nag-share lang ako ng ano ko guys, ng perception ko or yung opinion ko. Pwede nyo ring i-share yung opinion ninyo dito sa comment section. Pero kasi tingnan nyo the central bank to buy 2,000 Bitcoin annually. Okay, so sa isang taon, kasi 20 years 2 decades. So normally yung Bitcoin cycle yan, every 4 years sinusunod niyan yung normal cycle niya na bear market, bull market. So may dadaanan siyang kung 20 years may dadaanan siyang 5 cycle ng Bitcoin. Okay? Kasi pag based dito sa nababasa ko, annually bibili siya.
Hindi ba mas okay kung bibili ka doon sa ano, kasi doon sa 20 years na yon meron lang yung 5 eksaktong year kung saan nandun yung pinaka bear market, yung talagang sadsad, yung talagang ano, bloodbath yung tawag nila doon sa crypto. Okay, so siguro kung ako, maliit na porsyento lang nung Philippine peso ko yung ano, yung gagastusin ko para bumili ng Bitcoin sa for example, 1 year cycle, yung 4 years. Yung unang phase kasi doon nung Bitcoin, yung first cycle niya, yun yung ultimate bear market na bloodbath. Okay? So kung halimbawa may 100 pesos ako, yung 50 to 60 pesos ko or 60% ng pera ko, doon ako bibili nung malaking amount ng Bitcoin ko, and then yung 40% tsaka ko na lang siya i-spread out dun sa remaining 3 years na cycle. Okay? Para sa akin mas maganda yun. Bakit? Kasi mas marami kang ma-accumulate na Bitcoin. 'Di ba? Kaysa yung every year ka lang bibili, talagang nililimit mo lang yung sarili mo sa 2,000 Bitcoin. Although hindi ko alam guys, sa sarili ko lang naman na opinion to, kasi baka nga naman yung capacity rin ng Pilipinas, you know, 'di ba? Yung reserve funds din natin, ito lang yung kaya nila. So mathematically, ito lang yung feasible. Kaya siguro 2,000 Bitcoin annually lang yung kaya nilang bilhin over the 5 years, okay? Kaya siguro ito yung naisip nilang numerical value or amount in peso, or numerical value or X amount ng Bitcoin na kaya nilang bilhin, okay? Based sa kakayahan ng ating Philippine peso, yun ang gusto kong sabihin. Ay nako, sayang ano. Sayang. Sige. Kasi mas maganda kasi kung marami kang ma-accumulate na Bitcoin sa pinaka ultimate bloodbath bear market. Yun talaga yung susi dyan. Ayan guys, welcome back sa ating channel. Ang pag-uusapan natin today is itong isang article na nabasa natin from Cointelegraph by Ezra Reguera, published August 22, 2025. Credits and maraming salamat. Philippine bill charts path to strategic reserve with 10,000 Bitcoin. Okay, so the bill would require the central bank to buy 2,000 Bitcoin annually over 5 years and hold the assets for at least 2 decades. Or sa video na to, i-uncover rin natin yung mga constraint and challenges dito sa bill na gustong ipasa or isuggest ng ating Filipino innovative politicians. Okay, so for this one, before we move on, gusto ko lang palang batiin yung lahat. Yung date and time pala ng recording natin is today, Monday, August 25, 2025, 6:05 AM Manila time, and happy National Heroes Day, okay, para sa lahat ng mga Pilipino. I don't know, pero sana for some reason yung coincidence na dinidiscuss ko tong bill about the strategic reserve of the Philippines with 10,000 Bitcoin will somehow align na magkakaroon ng positive outcome sa future, na parang isang magiging tipong heroic move or act itong naisip na Philippine bill. Okay, so tignan natin. Disclaimer statement for our crypto bayanihan Web3 wallets. The content provided in this video is strictly for educational purposes only and does not constitute financial, investment, legal, or professional advice. We do not promote or solicit the purchase or sale of any cryptocurrencies, tokens, exchanges, or financial instruments. All the information shared on our YouTube channel is published in good faith and are intended to help viewers understand blockchain and Web3 technologies. Thank you.